pag-uusapan po natin tonight is about our series, still in the series in our self-control. Last time po yung ibinahagi ni Pastor Marvin about self-control, ano po yung ibig sabihin, so he discussed. And then yung pag-uusapan po natin tonight, still the self-control. Okay? Sige, basahin po muna natin yung ating verse, 2 Timothy, verse 1 to 7, may lang po. Sabi po rito, for God gave us a spirit, not of fear, but of power and love and self-control. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, marami po salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, na inyong pinagkaloob sa akin upang ibahagi, Panginoon, inyong salita, Panginoon. Lord God, paunahan niyo po ako sa lahat ng aking sasabihin, Panginoon. Override my preparation, Panginoon. And Lord God, sa gabi ito, kailangan pong maitaas at maitanghal sa gabi ito, Panginoon Diyos. Lord God, marami pong salamat, Panginoon. And dalahin ko rin po, Panginoon, sa lahat ng makikinig, Panginoon, ay buksan niyo po kanilang mga puso't isipan, Panginoon, at puspusin niyo kami ng iyong banal na Espiritu upang maintindihan po namin ang lubos at maisa panguhay niyo sa salita. Marami pong salamat po, God. Ito po ang samang dalahin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yun. So, yung pag-usapan po natin tonight, it's about David. David spare Saul's life. Sa ano po yun? Sa 2 Samuel chapter 24. Siguro, alam ko, familiar na po kayo rito, no? About do sa pag-aaway. Hindi po, kay David po, wala po problema yon, no? But kay Saul, alam niyo na po yung story about kay David and Saul, na alam niyo naman po si David, siya po yung nakapatay kay Goliath. Alam niyo po yung bato, no? Na inilagay niya tapos tinamaan sa ulo si Goliath. So this time, dito sa 2 Samuel, kung babasahin po natin 2 Samuel chapter 24, makita po natin dito na sa umpisa po, no? Kaya po inaasam ni King Saul na mamatay si David dahil kung naalala niyo yung kinakanta po ng mga Israelites that time, nasabi po ano po yun, yung si Saul daw po ay libo-libo lang yung napatay niya. But si David ay 10,000. So, doon po nangyari na nagkaroon po ng inggit at galit si Saul, King Saul, kay David dahil ayaw po niya ayaw niya po yung malampasan ba. Kasi this time nangyayari pa rin po yun, na minsan parang nakikita natin kahit sa trabaho, makikita natin na parang gusto natin huwag tayo maunahan ng ating mga kasama sa work. Pero this time, yung story about David and Saul, makita po natin dito na ninanasa ni King Saul na mamatay si David. Napatayin niya si David that time. So dito makita po natin na yung story about 2 Samuel chapter 24. Ito po yung yung ikukwento ko po about the story of David spare Saul's life. Ito po yung yung unang yung tatlo pong pag-uusapan natin tonight. Number 1 is David acknowledged God's appointed. Yung pangalawa, David, he humbled himself. And number 3, leave it to God. Okay? So, pag-usapan natin about David acknowledged God appointed. So, dito, mabasa natin sa chapter, pasensya na po, wala po kung verse nailagay dito. But sabi po sa number 8, sa 11, sabi po rito, so my father, look, indeed look at the edge of your robe in my hand. For by the fact that I cut off the edge of your robe, but did not kill you, know and understand there is no evil or rebellion in my hands, and I have not sinned against you. Sabi sa 8, sabi po rito, sa 8, sabi po sa afterward, however, David got up and went out to the cave and called him after Saul saying, my lord the king. And when Saul looked behind him, David bowed with his face to the ground and prostrated himself. So,
si David po, in-acknowledge na si Saul po is God's appointed king. So, doon po, no, doon po nakita natin na si David na kilala niya po yung kanyang ano ba yun? Doon mababasa natin na he called him father, di ba? So dito, this time, makikita natin na i-acknowledge na si King Saul is siya po yung in-appoint ng ating Diyos. So doon po makita natin how to deal the conflict. So una-una pa lang, we need to acknowledge who's our enemy. Di ba po? So dito nakita ni David na kaya po hindi po pinatay ni David si Saul that time. Yun po yung story, yung nandun po yung sa 24, nandun po si King Saul sa cave, di ba po? Doon po siya what do you call this, nag-bathroom, parang nagbawas. But that time, doon po nagtatago si David at yung kanyang mga kasamahan. So kaya po sinabi po ng mga kasamahan niya, sabi nga, ginamit pa nga yung pangalan ni Lord na sabi, siguro ito yung time na ibinibigay na yung kaaway mo para patayin mo siya. Di ba? So sabi kay David yun, sinabi ng mga kasamahan niya. But sabi ni David, no, ayaw niyang humantong sa kanyang kamay na mamatay yung hari. Di ba? So i-acknowledge Saul, King Saul, that he is appointed by God. Okay? So pangalawa, sabi rito, he humbled himself. So sabi rito, he humbled himself, sabi po rito, no? Sabi po rito sa, patuloy po tayo, no? Behold this day, your eyes have seen that the Lord had handed you over to me today in the cave. And someone said to kill you. But I spared you and said, I will not reach out my hand against my Lord, because He is the Lord anointed. So my father indeed look at the edge of your robe in my hand, for by the fact that I cut off the edge of your robe, but did not kill you. Know and understand that there is no evil or rebellion in my hands. So dito, no, nandun po si King Saul, at in that time nandun din po si David. Doon po hiniwa po niya yung robe ni King Saul. Hiniwa niya po para malaman ni King Saul na nandun siya, at hiniwa yung kanyang robe, yung suot niya po. Di ba po? So kaya po nung lumabas na si King Saul sa cave at lumabas na rin po si David, doon po sumigaw si David. Sabi niya, mahal na hari o aking ama, di ba? I-acknowledge. So sabi niya ron, no, na sabi niya, I will not reach out my hand against my Lord, because He is the Lord anointed. So God's anointed. No? So sabi niya, in-acknowledge niya, and then sabi niya ron, no, know that, understand that there's no evil or rebellion in my hands, and I have not sinned against you, though you are lying in wait for my life and to take it. Yon. So dito makita natin, no, na sa kabila po ng ginagawa ni King Saul para siya, alam niyo, matagal nagtago si David. Matagal siya nagtago sa malayo, but patuloy siyang hinahabol ni King Saul para patayin dahil po sa inggit at galit kay David, di ba? So dito nakita po natin na si David nagpakumbaba, di ba po? Hindi po siya alam niyo po 'yon, yung gusto mo kong patayin, sige, papatayin din kita. Pero hindi po siya ganoon, ano? Siya po ay nagpakumbaba at alam niya na ito pong kaaway niya is hari. At itong si David, alam natin na si David is malapit sa Panginoon. So ayaw niya na madungisan ng kanyang kamay at patayin yung hari. Di ba po? Siya po ay nagpakumbaba. Di ba po? So yung pangatlo, leave it to God. Kaya po leave it to God, sabi puro, no? Leave it to God, sabi
Sabi po sa verse 12, sabi po ron, may the Lord judge between you and me, and may the Lord take vengeance on you. For me, but my hand shall not be against you. So, dito po, no, maraming pagkakataon na minsan parang makita natin dito, no, na kahit siya po ay hinahabol ni King Saul para patayin. At ang puso ni David, ay alam niya na may Diyos. He trusted God, di ba? So po, kaya nga yung time na yon, gusto niyang patayin si David, si King Saul, but he didn't kill King Saul. But dito makita natin na si David, he trust God and patient to the people that wanted to kill him, di ba? So sabi rito, kaya po leave it to God. So, kung sa Tagalog po, no, pinagpasa Diyos niya na lang, di ba? Sabi niya, no, nawa ang Panginoon ay siya ang magparusa sa atin kung sino po yung taong nagkakasala sa atin dalawa, di ba? So minsan po, no, yung self-control, minsan alam ng iba pagka self-control pag hindi ka na nagsalita in physical. Alam mo yun yung harapan ba? Medyo na tayo ngayon, high-tech na tayo ngayon. Minsan nagagamit natin yung social media. Di ba? Yung social media, minsan nasasabi natin kung ano yung gusto natin sabihin sa tao. Di ba? Pinopost natin na kung ano yung against tayo doon sa taong yun, di ba? Minsan ginagamit natin yun. Hindi natin alam, nalulus, na tayo, lose of self-control. Biga? Minsan nasasabi natin, parang inisip natin, parang minsan tayo na yung Holy Spirit. Di ba? Minsan, kailangan mo i-post to para makita ng kapatid na to. Para makita niya, nasabi niya, ito yung ginawa mo, di ba? But he didn't confront him na ito ginawa mo, brother o sister, di ba? So, minsan ginagamit natin yung social media na alam natin na parang nakakasira na tayo doon sa, kunyari, kung may mga anak tayo, na mabubasan mga anak natin, o minsan matanong sa atin, dati ano ba yung pinost mo? Para may, minsan may masasabi na parang may pinariringgan ka, di ba? Pero dito, no, dito, kaya nga po yung self-control, hindi lang po siya physically nasasabi mo, no? But yung silent, minsan yung silent mo, minsan parang, alam naman ng Lord na kung ano yung nasa puso natin, minsan ipopost natin kung ano yung gusto natin i-post, and then, parang paalam sa kanila na nagkamali sila, di ba? Hindi po tayo banal na espiritu para magpaalala sa kanila, di ba? So ito po, leave it to God. Hayaan natin ng Diyos na mangusap sa kanila. Hayaan natin na tayo ay manalangin na hindi tayo magkasala. Kasi gagamitin po yun ng kaaway. Di ba po? Kung tayo po ay magsalita sa ating kapwa about sa social media, di ba? And then, kung tayo po ay, minsan sasabihin natin, oh, hindi ko naman pinapatamaan si brother o si sister, di ba? O yung mga, o kaya yung kaaway natin, o kaya yung nakasabutan natin sa opisina. Di ba? Minsan ipoposa na natin, di ba? Kaya minsan, we didn't face it eh. Kaya nga, minsan tinatago natin sa social media kung ano yung gusto, ano yung nararamdaman natin, di ba? So sabi nito, no? Yung pangatlo, leave it to God. Ipaubaya mo sa Diyos kung ano yung gusto, kung gusto ipamulat do sa taong iyon, di ba? Kaya yung sa huli, no, kung makikita nyo, babasahin niyo yung huli. Si King Saul po, nagpakumbaba kay David. Kasi nalaman niya na doon pa lang, doon sa cave na yon, hindi po siya pinatay ni David. Di ba? Patuloy siyang ginagalang ni David at patuloy na minamahal siya dahil tatay po siya ng best friend niya na si Jonathan. Di ba po? Doon makita natin na minsan po, yung kaaway po, no, minsan nagagamit tayo ng kaaway na parang we need to express our feelings na pagka ito nalaman ng taong ito or pag pinost ko, sana magbago siya, di ba? Pero mas maigi siguro, no, tayo, no, mag-ingat tayo sa ating pinopost. Nakaalam natin ano ba yung motibo natin, bakit hindi po-post to, di ba? Alam naman ni Lord John ano yung nasa heart mo eh. Pag galit ka, siguro post ka ng post, di ba? Hindi mo masabi sa taong 'yon, di ba? Post ka ng post, di ba? So we are losing self-control. Kasama po 'yon yung social media, di ba? Hindi natin namamalayan nagagamit ang kaaway 'yon para tirahin natin yung ating kasamahan.
Kaya dun sa David acknowledged God's appointed. Hindi natin alam, yung tinitira pala natin, kapatid natin sa Panginoon. Di ba? Yun yung mabigat. Na minsan natin, nagiging kaaway natin yung alam mo yun, yung kapanalig natin sa Panginoon. Kaya nga sabi doon sa nasa 2 Timothy verse 1 to 7. Sabi po ron, pakibalik nga po sa 2 Timothy verse 1 to 7. Sabi po ron, for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. So kung may mga tao na nakagawa sa atin ng hindi maganda, kung may mga tao na parang na-down ka or anything na parang siguro pinagchismisan ka or anything na parang may nasabi sa'yo na hindi, parang alam mo yung mabigat, di ba? Sabi doon, meron tayong power of God, na power that we love them and then self-control. Maigi daw na mas mahalin daw natin yung taong yon, and then yung kasunod is self-control, di ba? Minsan kasi gagamitin po ng kaaway yun na kapag tayo galit, na tayo na alam mo yun, yung parang lalo na pagka yung ang hirap tanggapin na parang iniyak mo na, di ba? Parang minsan iniiyak natin sa sarili natin, pero mas maigi raw na iiyak daw natin sa Panginoon, di ba? Iiyak natin sa Panginoon na, Lord, bakit ganito si ganito, bakit ganito po siya, bakit niya po nasabi yun, di ba? And then kasunod po nun, mag-uusap na kayo, di ba? Huwag natin, kaya nga di ba, sabi sa Bible na bago daw tayo mag-offer sa Panginoon, we need to reconcile kung sino man yung kagalit natin, di ba? So yun yung sabi yung sa Bible. Kaya nga dapat tayo ay we need to exercise yung self-control. Kasi kung hindi natin ma-exercise yun, kung hindi natin ma-practice, na minsan magagamit ng kaaway yung social media, di ba? Magagamit yung minsan may mga instances na may bahagi mo ni sa tao, sa kapatid, na mayroong ganito si brother, ganito si sister, di ba? Minsan, yung galit mo, minsan, pag yung isa parang naudyokan mo na rin, di ba? Parehas na kayo. You're losing self-control. Nawawala po yung love, di ba? So, kung meron po tayo na parang struggle, nag-i-struggle sa atin, lalo-lalo na yung self-control. Kasi po yung self-control, napakaano po nito, crucial. Kaya minsan, di natin namamalayan, ano na pala tayo, parang di na natin namamalayan, yung self-control natin, wala na. Kung ano na yung gusto natin sabihin na natin, di ba? Kaya minsan, hindi na tayo nag-iingat sa ating mga kinikilos, di ba? Kaya nga tayo pa rin yung tayo pa rin yung tatanggap ng blessing pag tayo po ay nag-self-control. Di ba? Sabi nga ni King Saul, di ba? Sinabi niya kay David, sabi niya sa huli, sabi niya, sabi puro, and he said to David, you are more righteous than I, for you have dealt with me, while I have dealt maliciously with you. You have declared today that you have done good to me. So yun, napakaganda, na minsan nag-control tayo ng ating sarili, hindi tayo nagalit. Minsan, yung taong yun na nakaalitan mo, na hindi ka nag-retaliate, nag-react doon sa sinabi niya. Dito, kikilos ang Panginoon Dito kumilos ang Panginoon doon kay King Saul. Na-acknowledge na sabi niya, you are righteous man than I, diba? And then, sabi niya rito, sabi niya, you have declared today that you have done good to me. Diba? So, that the Lord handed me over to you and yet you did not kill me. So dito, siguro tayo may naka-experience tayo na minsan parang, lalo ako, marami ako na-experience na
na minsan parang may masabi yung tao na parang hindi maganda. Minsan mas nanaisip mo manahimik na lang eh, di ba? Minsan nanaisip mo parang idulog mo na lang sa Panginoon na, Lord, napakahina ako talaga dito. Buti na lang, Lord, hindi ako nag-react sa taong yun. Kundi, pangalan mo pa naman yung pangalan mo pa naman yung pinapresent ko. Siguro, Lord, kung nag-retaliate ako roon sa taong yun na nagsabi ng hindi maganda sa akin, hindi ako yung nasira, hindi kayo, Panginoon. So, lagi natin tatandaan yun, every time na mag-react tayo, every time na parang hindi maganda yung puso natin. Kaya alam niyo po yung acronym ng pray, di ba? Yung pray. Di ba sabi sa acronym ng pray, ano ba yung P? Pause. Di ba? Yung pangalawa, resist. Kasi yung pause, tapos resist the devil, di ba pag minsan itinutulak ka ng kaaway para mag-react ka, di ba? Pero sabi doon, resist, di ba? Tapos yung A, ask God to help you, di ba? And then yung Y, yield to the Holy Spirit. So manahan tayo sa banal na Espiritu, naalalayan tayo na kung hindi naman maganda yung sasabihin natin sa tao, mas maganda magpasailalim lang tayo sa banal na Espiritu, di ba? Kasi pag tayo po ay nagsalita against them at tayo ay attempt mo na parang magsalita ka ng hindi rin na maganda, magsisisi ka na lang sa bandang huli, di ba? Pero kung ikaw, nalampasan mo yon, sabi ko sa inyo, napakaganda. Sasabihin mo na lang, hindi ako yun di ba? Sasabihin mo na lang, ako po talaga yun. Na hindi ko nasabi sa kanya, na gusto ko sabihin sa kanya, gusto ko pamukha sa kanya na mali yun. Dapat di ganito, di ba? Minsan feelings natin parang nasaktan tayo, pero sabi ng Lord, victory over him, di ba? Kasi kung ikaw parang nagpabugso-bugso ka, di ba? At hindi ka nagpailalim sa banal na Espiritu, malamang nagsabi ka ng hindi maganda sa kanya. Amen po? So yun, tandaan po natin yung pray. Pause, resist, ask, and yield. Okay po? So, alam ko, lahat po tayo, gamit yun, Lalo, ako rin, madalas, nagpe-fail din minsan, na minsan parang, alam mo yun, yung pagkapagod ka sa work, and then, may instances na parang magsalita ka ng hindi maganda. Of course, hindi mo naman nahayaan na isang araw, di kayo magkakausap di ba? Sigurado, kukundi ka ng Holy Spirit para hindi siya makausap, hindi siya ma-reconcile. Okay? So, we need to remember na kung ano man yung kahinaan natin about our struggle sa ating self-control. Actually, hindi naman talaga natin gaya. We need the help of the Holy Spirit para yung self-control natin, magampanan natin, di ba? May mga struggle tayo na nahihirapan tayo. We need to ask God to help us. Amen po? Sige po, yun lamang po yung aking devotion, maikling devotion. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, marami po salamat, Panginoon, sa gabing ito na inyong tinuro, Panginoon, about kay David and King Saul, Panginoon. Lord God, tunay po, Panginoon, minsan po ay nagagamit ang kaaway, Panginoon, ang aming pagtitimpi, Panginoon, sa kabila ng aming mga circumstances na nararanasan, Panginoon, sa work, sa ministry, Panginoon, sa aming mga tao na aming nakakasalamuha. Minsan po, Panginoon, ay nagpipil kami, Panginoon. But Lord, truly, Lord, na kung kami po, Panginoon, ay patuloy na magpapasakop sa inyong banal na Espiritu, Panginoon. At aaminin namin na mahina kami, Panginoon, at hindi namin kaya. Lord God, patuloy niyo kami tinutulungan, Panginoon Diyos. At alam namin, Panginoon, na hindi kami napapahiya sa inyo kung kami po ay hihingi ng tulong, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Panginoon.
that the self-control is very crucial, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na patuloy namin magampanan ang aming pagtitimpi sa kabila ng aming kahinaan, Panginoon, sa kabila ng aming sa kabila po ng aming mga isang kapalaluan, Panginoon Diyos. Lord, tulungan nyo kami, Panginoon, na we spread love. At alam po namin, Panginoon, yung power nyo po na ipinagkaloob nyo sa amin, na magampanan po ang inyong inuutos sa amin, Panginoon, ang love and self-control. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa ilang po mataas sa papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen.